Magandang umaga sa'yo, Pilipinas. Kami ay nagbebenta pa rin sa tabi ng kalsada. Ito ang The Chichester Halloween Special. Gusto mo ito? Halloween Special? Okay, sige, go. Oo, diba? Tayo marano, no? Halloween Special tayo. Ice cream yummy. Ice cream yummy. Ice cream good. Sige, go. Tanong naman po ito, galing kay Shintuke. Walilo, Shinitsuke pala. Last po, boss, naniniwala ka po ba sa go with the flow na buhay? In a sense, not totally. Ang dahilan kasi you have to have a purpose in your life. Kasi pag go with the flow, as in 100% go with the flow ka lang, oh, ice cream yummy. Ganda na itsura ko dyan, ha? Halloween special yan, ha? Hindi ako masyadong naniniwala sa go with the flow unless na lang siguro kapag laid back yung panahon. Halimbawa, panahon ng pagpapahinga, panahon ng pag-relax, panahon ng paglalamierda, panahon ng pagbabakasyon, yan, go with the flow ako dyan. Go with the flow ako dyan. Pero on regular days, I have my own purpose and I have my own destination. Hindi ako go with the flow. Okay lang sa akin na mag-go with the flow, okay lang din sa akin na hindi. It doesn't matter. Ang pinaka-bottom line, alam ko eksakto yung direction kung saan ako papunta. Minsan may mga pagkakataon, yung mga tao papunta rin doon sa direction ko. Minsan naman, ako kakontra ako ng mga tao. Halimbawa, tungkol doon sa opinion, tungkol doon sa tungkol sa opinion na naalala nyo si ano pangalan na to? Meron pa, umabot pa kayo. Good evening. Naalala niyo si Amina Lisensya mo? Ako, kontra ako sa halos lahat ng tao ron eh. Kontra ako sa halos lahat ng tao ron. Hindi ako go with the flow dun. Ang go with the flow ng mga tao ron, banata natin si Amina Lisensya mo eh. Pero hindi naman natin alam kung ano ginawa ng truck driver para mapalabas yung may-ari ng kotse na yun para hingin yung lisensya. Ang hinihingi lang naman lisensya eh. Gusto makita lisensya eh. I don't think there's anything wrong. Yun nga lang, bawal mag-apprehend. Ando na tayo doon sa konsepto na bawal kang mag-apprehend ng kahit na sino for whatever reason. Pero dirilikado niya yung buhay ng kabila eh. Siguro naman exception to the rule yun. Diba? Gusto lang naman makita yung lisensya. O ako ngayon, doon sa mga ganong panig, ka-counterflow talaga ako ron. Brother! Hello! Counterflow ako doon sa ganong panig. Pero on regular days, okay lang sa akin mag-go with the flow. Okay lang din sa akin mag-counterflow. Ang pinaka-bottom line sa akin, simply, alam ko destination ko. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong po ni Jason Rosales, boss. Best? Sige, best. Ano ba yung best? Boss, meron pa po ba ngayon? Papunta po kami now eh. Punta kayo ngayon, dito. Mahabang parang barangay hall sa Honor Rizal. Ha? Yun nga lang, wala nang gulay pala. Meron na lang dito, karne, sabaw, at saka taba, at saka picture. Yes. Pinaka-highlight. Hindi highlight yun. Ang highlight dito yung binibenta natin siya. Sige, next question. Tanong naman po ito ni Laup Dump. Sir, any advice if hindi maayos ang relasyon ng isang anak sa kanyang nanay at tatay dahil walang suporta sa kanilang anak? Di ikaw na lang sumuporta sa magulang ko. Diba? Hindi naman ang ibig sabihin ng maayos na relasyon eh, kailangan pang, alam mo yun, yung konsepto na kailangan pera. Minsan, yun ang hinihingi suporta ng mga anak, pera eh. Yung moral support, minsan pagka walang-wala talaga yung mga magulang eh, di ba? May mga ganong klase ng magulang, walang-wala. Ang kaya lang nilang ibigay, moral support. Lalo na kung alam mo yun, matatanda na sila. Diba? Alam mo, you have to consider na may mga talagang taong mga, alam mo yun, I will say, less fortunate, hindi pinalad. Tapos hindi rin nila alam kung ano ginagawa nila dito sa buhay. Kung ikaw, palagay mo, alam mo kung ano ginagawa mo rito sa buhay na to, palagay ko, ikaw na lang yung dapat sumuwato sa mga magulang mo. Diba? Ikaw na lang yung makipag-ayos sa kanila. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon, pera, ibig sabihin ng pakikipag-ayos eh. Yung konsepto lang ng good communication, malaking tulong na yun, malaking factor na yun. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong naman po ito ni Jerome Mercado. Boss, anong masasabi mo sa mga babaeng ayaw pa control sa relasyon? What I mean for healthy relationship? Kung healthy relationship at kumokontra sa healthy relationship, laglag mo na yan. Diretso. Ayaw talaga. As in talagang ginawa mo na lahat ng pakikipag-usap, pakikipagkwento, bla bla. Lahat na ginawa mo na, friction talaga, laglag mo na yan. Masakit sa ulo yan. Maliban na lang, hindi mo alam yung direction mo, kaya ayaw niya magpa-control. Kasi sa madalas na pagkakataon, ang mga babae, pag nakakita ng clear direction yan, galing sa'yo, papakontrol naman yan eh. Maliban na siguro Wonder Woman yan na meron siya sariling direksyon. Pero tatandaan nyo Pilipinas, tatandaan nyo, minsan sasabihin ko sa inyo,
Sana matandaan ninyo, walang bansa na dalawa ang presidente at walang kaharian na dalawa ang hari. Yeah. Wala. Pili lang kayo. Sino ba talaga may direksyon sa inyong dalawa? Nakanino ba talaga yung pinaka-end goal ninyong dalawa? Saan papunta yung relasyon ninyo? Importante yun. Saan papunta yung relasyon ninyo? Kasi hindi magkaintindihan minsan kung saan ba talaga papunta eh. Papunta ba sa financial freedom o papunta sa bibili natin lahat ng gusto natin ngayon? Hindi magkaintindihan eh. Hindi papunta kung papunta ba tayong langit o papunta tayong impyerno. Hindi magkaintindihan kung mag-aaway ba tayo, magbabati ba tayo. Ano ba talaga? Diba? Pagka ganun hindi magkaintindihan. Tapos sinubukan mo na lahat ng communication, talagang pumapalag talaga sa'yo si babae. Tapos Wonder Woman, pakiramdam niya, strong independent woman siya. E diba, pabayaan mo siya maging strong independent woman on her own. Diba? Ganun lang naman kasimple yun eh. Maliban na nga lang, ulitin ko, maliban na lang kung di mo alam kung anong ginagawa mo bilang lalaki. Siyempre, ang hirap naman magpasubmit sa'yo bilang lalaki na di mo alam yung ginagawa mo. Diba? Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong naman po ito ni John Tong. Matanong lang, Sir Chi, nabasa mo na ba po ang Lesser Key of Solomon? Sa palagay mo, totoo ba kaya lahat yung entities na nakasulat o nakalagay doon o masasabi mo sa aklat na yun? Hindi naman kinikilala kasi ng Vatican at ng halos lahat ng religion, yan Lesser Key of Solomon, as parte ng Biblia. So I will put it on probability of fable. Kasi hindi rin naman natin alam kung sino sumulat yan eh. Hindi si Solomon ang sumulat niya kasi hindi nga kinikilala ng mga Hudyo yan eh. Kung si Solomon sana ang sumulat ng Lesser Key, sana kinikilala ng mga Hudyo yan. Bibiro mo, si Solomon na nagsulat, pinasa ngayon sa kanya yung mga libro ng mga propetang nauna sa kanya, di kinumpile ngayon ni Solomon yung mga libro, diba? So ngayon, kung mo kinumpile ni Solomon yung mga libro, isipin mo na lang, hindi sinama yung Lesser Key. Ba't hindi sinama? Pinasa-pasa sa mga Hudyo yun eh. All throughout time, ganun nangyari eh. Yung Torah, di ba? Yung Torah, hinati sa 5, bla bla, tapos naging Pentateuco. Genesis, Exodo, Levitico, bilang Deuteronomio. Tapos sa dagdagan, mga sulat ng mga hari, sulat ng mga propeta, sulat ng mga hukom, etc. etc. Nagkapasa-pasa. Kung totoong si Solomon na may sulat niyan, ba't hindi kasama rin sa balumbon ng aklat na tawag natin Biblia? Hindi kinikilala ng mga Hudyo, hindi rin kinikilala ng mga Kristiyano. Ano ngayon ang labas niyan? Lumalabas ngayon may possibility is inimbento lang yan, tapos ipinangalan kay Solomon. Ganun ang labas. Pero oo, nabasa ko na yun. Lesser Key. Meron ako nun. May detalye nga eh. Ano yung... Pitik na gusto mo sabihin. Oo eh. Hindi kasi pwede eh. Social media eh. Pero kung pupunta kayo rito, makipagkwentuhan kayo sa akin na maraming ganyan. Tangina, hindi nyo alam kung anong taba ng utak meron ako. Galing sa mga libro at galing sa mga bagay na nakita ko sa paligid. Kung pupunta lang kayo rito, hindi na, okay na, sige. Kahit hindi na para kumain. Kahit wag ka na kumain, okay lang. Makipagkwentuhan ka sa akin, marami kang bagay na matututunan galing sa akin. Tapos nag-e-enjoy kasi ako, bisyo ko yung pakikipagkwentuhan sa mga tao eh. Bisyo ko yun eh. Lalo na pakikipagkwentuhan sa mga strangers. Yung mga strangers kasi mag-open up sa'yo ng mga bagay-bagay, na mga bagay na totoo, na nahihiya yung mga kaibigan mo na magsabi ng parehas na mga bagay na tungkol sa ganun. Yung mga strangers mag-open up sa'yo. Pero yung mga kaibigan, kadalasan, mataas na guard niyan eh, kaibigan na yan eh. Walang propetang kinalugdan sa kanyang sariling lupain. Yan ang sagot ko. Next question. Tanong naman po ito ni Trey Cholo. Sir Chi, anong pong opinion nyo sa pag-dominate ng technology? Next generation, mawawala na po ba ang supernatural belief? I doubt. Kasi hardwired yan sa isip ng mga tao eh. Merong isang research tungkol dyan, na merong isang parang straight jacket, kung di ako nagkakamali straight jacket, kumuha ng parang 100 tao yata, kung di ako nagkakamali, 100 tao. Tapos, binigyan ng presyo, kung magkano man, malaking pera, para suotin mo yung bulok na straight jacket. Halos lahat ng tao nagtaasa ng kamay kung willing sila suotin yun. Siyempre, meron pa rin mga hindi, kasi bulok na straight jacket nga eh. Ngayon, dun sa mga nagtaasa ng kamay, may pot money kasi, may perang involved eh, di ba? Dun sa mga nagtaasa ng kamay, nung sinabi ngayon na galing sa parang killer yata yun, na puta, siraulong tao yung straight jacket na yun, dun sa mga nagtaasa ng kamay na willing tanggapin yung pera para suotin yung straight jacket, puta, nagbabaan sila ng kamay eh. Dahil lang dun sa konsepto na minsang panahong sinuot yun ng isang siraulo. Tapos, as a conclusion nung mismong study na yon, sinabi nila na hardwired daw sa utak ng tao ang superstitious supernatural belief. Isa sa mga pruweba yun. At meron tayong studies niyan, kumpletong studies tungkol dyan. Hindi ako, syempre. Pero makikita nyo, nandyan naman, nasa Google naman yun, pag ginugol nyo yun eh.
Yun ang sagot ko ron. Hardwired yan sa isip ng mga tao. Oo, eventually mag-dominate ng technology yung mga maraming bagay, maraming aspekto ng lipunan. Pero overall, duda akong ano, kasi hanggang ngayon hindi pa rin natin alam kung saan galing ang buhay. Hanggang ngayon hindi pa rin natin alam kung saan galing ang buhay with all the, alam mo yun, with all the advancements in technology that we have, yung cryogenics, hanggang ngayon hindi pa rin kayang buhayin ng technology ang mga patay eh. Imagine, willing to pay nga, merong mga taong willing to pay, including myself, para sa cryogenics, na ilalagay ka sa isang malaking tubo, tapos pupunuin ng liquid nitrogen, ipapadala yung katawan mo sa Amerika, tapos ipe-preserve doon until such time na dumating na yung technology na kaya na ulit buhayin ng technology ang mga tao. Yung mga patay na tao. Willing ako to pay para sa ganun. Pero syempre, wala pa naman akong ganun kalaking pera kasi milyon yung pinag-uusapan, hindi ito 100,000 lang eh. Kung 100,000 lang yan, tanga na, take my money. Matik yun, take my money. Pero syempre, you have to consider, mahal yung presyo. So, ayun, kahit willing to pay ako, hindi pa ako ngayon makapagbayad dahil nga sa sobrang mahal nga ng presyo ng cryogenics. Excited ako ro, makita ko ano yung tsura ng kabilang buhay. Pero excited din ako na galing sa kabilang buhay, binalik uli ako rito, tas buhay uli si Chester. Tang-inan yun lahat. Diba? Kinang-inan nyo, buhay uli ako. Motherfucker, I'm still alive! Diba? Yun. Pero curious ako, sir. Paano ka ma-make sure na mababalik ka rin ulit sa buhay na hindi kayo tatapong pag ano? Yung taong nag-preserve sa'yo doon namatay na rin, pero hindi pa rin nagagawa yung... May kontrata yun eh. May kontrata yun. Siyempre, hindi ko naman alam kung ano laman ng kontrata nun eh. May sinasabi sa Google, may sinasabi rin sa YouTube. I'm also doing my research. Pero siyempre, hindi mo naman alam yun until such time na nakipag-transaction ka na talaga sa kanila. Hindi pa naman ako nagre-reach out doon sa cryogenics company. Hindi pa nagre-reach out doon. So, hindi ko alam kung ano laman ng kontrata. Yan ang sagot ko ron. Tanong naman po ni Hans sa bordo, Brother, open ba kayo sa araw ng November 1 and 2? Oo. Ano ba, hindi pa ako mababa ang sales namin. Ang dahilan kasi sikat na influencer nga. Pero yung binibenta namin, puro take-out lang. Hindi kami makakapagpa-dining dahil sobrang daming tao sa sementeryo eh. Dito nakakapagpa-dining kami, ayos lang eh. So iniisip ko, baka ako, yung tapos nang pumunta, pwede. Sa gabi. Pwede, dito na lang tayo. Sige, I've made my decision. Dito na lang tayo. Hindi na tayo pupunta sa sementeryo. Dito na lang tayo. So, November 1, November 2, nandito po kami, dito lang kami. Nandito kami sa mahabang parang Barangay Hall, Angon, Rizal. Hindi kami pupunta ng sementeryo. I've made my decision ngayon lang. Kailangan ko kasing desisyonan yan one way or the other eh. Parehas naman tama yun eh. Nagkakatalo lang kung ano yung mas malaki sales eh. Ngayon, manghuhula ako sa magkabilang panig. Ayoko manghula. Eto, surefire, meron tayo rito eh. Nandito na tayo gabi-gabi. So, palagay ko, baka dumami yung pupunta rito. Baka. Kasi holiday yun eh. Diba? So, palagay ko, magkakaroon pa rin naman ng traction. O baka nasa mga sementeryo sila, baka hindi nila tayo pansinin. Hindi ko alam. I wouldn't know. Pero there's only one way to find out. Magbenta tayo rito. Kasi kailangan ko kasing gumastos sa sementeryo eh. In case hindi nyo alam, kung sakali mang pumuesto ako sa sementeryo, ang hinihingi sa akin is 5,000 pesos per night. 2 gabi. 10,000 pesos total. Hindi ko alam kung mahahabol namin yung 10,000 pesos total na clean profit para maibayad ko dun eh. Baka mag-abono kasi ako, ang hirap eh. Maingat din ako pagdating sa desisyon ko, doon yung napapansin, Pilipinas. Kasi kakabomba lang sa akin ngayon ng tubig, putang ina mo, 12,500 yung tubig namin, nabombahan ako. Putok yung tubo, di namin napansin, kapitbahay nakakita. Putok yung tubo, di namin napansin, kapitbahay nakakita. Ngayon, 12,500 ang tubig ko. Tangina, kala mo, may swimming pool eh. Putang ina, pagtingin ko, nanlabo yung paningin ko. Tangina, tubig mo, 12.5. Samantalang galing kami ng 2.5, nadagdagan ng 10,000. Putang inang yan, dahil sa putok na tubo. Ang sakit. Ang sakit. Tangina, malinis na nga sana ng kita yun eh. Sige, next question. Tanong naman po ito ni Alkine Pena. Paano po kung yung partner mo ay nag-open up sa ibang tao tungkol sa relasyon mo? Yeah. Sabi ni Steve Harvey, when you're in a relationship, romantic relationship, form a two-hand circle. And you don't let your mommy in there, you don't let your pop in there, you don't let your biyanans in there. Inibento ko lang yung biyanan. Pero alam mo, form a two-hand circle. As in, kayong dalawa lang. Hindi kayo nag-o-open up sa iba. Tangina, kaletse yan niya, mag-open up ka sa iba. Kaletse yan, mag-open up ka sa iba. Maliban na siguro, ninong mo sa kasal, ganun, ayos lang. Ninang mo sa kasal, okay lang siguro. Pero ang pinaka-bottom line nun, simple. Mas kayo lang yung nakakaalam ng mga problema ninyo, mas walang social mediang involvement, mas walang pag-open up sa kung sino mang putang inang Poncio Pilato na wala namang malay sa relasyon nyo, sa detalye ng relasyon nyo, mas tahimik ang buhay.
mas tahimik ang buhay. Sabi nga ng, commercial ng mashed potato. Mashed potato, mashed potato, Hindi yan, mashed potato. Hindi yan commercial sa mashed potato. Ano bang commercial yun? Mashed potato yun eh. Ano ba yun? Mashed potato? Damit, sabon panlaba yun eh. Talaga ba? Oo. Naririnig ko kaila, Ninong Ray eh. Mashed Naririnig ko potato kaila yun Ninong eh. Ray, mashed potato daw. Sige, next question. Tanong naman po ito ni Caitlin Kapulong Yamang. Ano pong masasabi niya sa mga lalaking walang respeto sa mga misis nila? Parang si Paano nun? Sino yun? Si... Si tama. Lakas tama. Grabe. Meron. Brother! Hello! Oh! Siang Gaza! Putang ina! Dito si Siang Gaza! Hindi si Sian Gaza, sir. Good shit! Paano lang kayo dyan? Hindi si Sian, sir. Di ba yun? Bigla pumunta NBI dito, no? Hindi, gago ka. Kamukha ni Zian talaga eh. Di ba Zian yun? Hindi na eh. Ha? Siang Gaza? Di ba Siang Hindi. Gaza? Mamaya siya pumunta NBI. Sorry, ingay ko. Nakalive pala tayo. Gago kayo. Sige, next question. Yun nga, ano masasabi mo sa lalaki walang respeto sa mga misis nila? Saan ang gagaling yun? Hanapin nyo kung saan ang gagaling yun. Misis, tanong mo kung bakit walang respeto sa iyo asawa mo. Tapos manahimik ka. May sasabihin yan. May sasabihin yan. Tanong mo, bakit parang pakiramdam ko? Maaaring mali ako, pero pakiramdam ko parang wala ka respeto sa akin. Saan nang gagaling yun? And then you keep your mouth shut. Tapos, sa dulon-dulo ng statement niya, may sasabihin niya, masasaktan ang kalooban mo. And he's probably trying to pull anger out of you. So, huwag ka magagalit. Tanong mo na diretso. Tanong mo na. Saan pa nagagaling yung... Matanong ko lang kita, huwag sasama loob mo. No? Mag-usap lang tayo level-headed. Saan galing yung pakiramdam ko kasi, maaaring mali ako, pero pakiramdam ko, wala kang respeto sa akin. Tapos, you keep your mouth shut. May sasabihin yan, masasaktan ka. Pero yun lang yung paraan para malaman mo kung bakit. Tapos, lahat ng sasabihin niya, sa pinakadulo, ang sasagot mo lang sa kanya, thank you. Susubukan kong baguhin. Minsan kasi, tangin mga babae, masyado kayo mga mabubunga nga eh. Ayun, tangin nakala ko Siang Gaza, hindi pala Siang Gaza to. Okay. Minsan mga babae masyado kayo mabunganga eh. Tangina mga bunganga nyo kasi putang inang bunganga yan eh. Masyado kayo mabunganga eh. Gusto nyong malaman, diretso babae, ang dali namang malaman kung bakit wala respeto sa iyo asawa mo eh. Tanong mo siya, tapos manahimik ka. Tapos kung ano man yung sinabi niyang dahilan kung bakit wala siya respeto sa iyo, tanggapin mo, tapos baguhin mo yung ugali mo. Ang dali naman resolbahin ng putang inang ganyang problemang wala respeto sa asawa mo. Ang dali. Ang dali. O tapos ngayon, kung mali naman halimbawa ang expectation ng asawa mo, you are welcome para iset yung proper expectation ng asawa mo. Pero tangina tigilan mo talaga yung kakabunganga. Walang pakinabang yung kakabunganga mo. Tangina parang yung bunganga mo parang puki na tururut. Yung parang puwet ng manok. Nakikita mo yung puwet ng manok pag nangingitlog? Parang ganun. Tangin na matuto kayo manahimik, mga babae. 2:11 ng unang Timoteo. Ang mga babae, mag-aral tumahimik na may buong pagpapasakop. Hindi ko pinahihintulot na mga babae ay mangaral o magturo sa lalaki kundi tumahimik. Ang utos sa babae, matuto kay tikom yung bunganga mo. Mga babae, matuto kayong tumikom ng bunganga nyo. Kung gusto niyang payapang pagsasama, matuto kayong magtanong na ang dahilan kung bakit kayo nagtanong, hindi para bumunganga ka. Nagtanong ka para matuto ka. Para maayos mo yung sarili mo. Para maayos nyo yung relasyon nyo. Ganon kasimple. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong po ni Kim Kaiser Hernandez. Boss, ano naman masasabi niyo sa kaibigan na okay sila pagkaharap ka lang, pero pag wala ka, tae ka? Pag wala ka, tayo ka. Baka tayo ka naman talaga. Diba? Pero kailangan may consider yun. Sino ka ba? Ano ba laman ng resume mo? Diba? Ang ibig ko sabihin resume, hindi yung literal na resume na ipinapasa mo sa trabaho. Ang ibig ko sabihin resume, yung resume mo ba, pagkasama mo yung mga tropa mo, ano ba pakinabang mo sa mga tropa mo? Diba?
Check mo rin sarili mo. Baka wala kang pakinabang sa kanila. Baka buraot ka. Diba? Check mo sarili mo. Baka pag nagiinuman kayo, di ka nag-aambag. Tapos ang lakas mo pang kumain ng pulutan. Tangina ka. Diba? Tuto ka naman umambag pag malakas ka kumain ng pulutan. Tangina mo naman. Kulang dala sa'yo. Kanin, inubos mo yung pulutan. Kinang ina mo naman. Diba? Handaan, pinuntahan mo pala. Oo, no. Tangina, sabi nga nila, kala ko punta ka sa birthday yan. Happy birthday sa'yo, ha. Salamat sa pahanda mo, ha. Tangina, inubos mo yung pulutan, eh. Matuto ka magambag. Di ba? Ganun yung konsepto, eh. Alamin mo kasi kung ano social standing mo. Hindi naman magsasalita ng hindi maganda tungkol sa'yo. Maliban na ng mga chismoso yung mga kaibigan mo. Hindi naman magsasalita ng hindi maganda tungkol sa'yo pag nakatalikod ka, kapag okay ka para sa kanila, eh. Diba? Ganun kasimple yung konsepto. Maliban na nga lang, plastic yung mga tropa mo. Doon nagkakatalo. Yun, kailangan mo talagang malaman. Ito, turuan ko nga kayo. Tangina talaga. Dahil Pilipino talaga. Walay, eh. Ito, pakita ko sa inyo, ha. Ito, social... Tangina, nahihituloy ako. Kaya naman tubig. Ito yung socially acceptable. Tangina naman, tumigil ka kakatawa, leche. Natatawa rin ako, eh. Lalo tuloy ako sumasakit yung pantog ko. Pag natatawa din ako, eh. Ito yung socially acceptable behavior. Ito socially acceptable behavior. Alamin mo kung ano to. Ito socially acceptable behavior. Dito ka sa loob nito maglaro. Baka kasi naglalaro ka sa ilalim nito o sa ibabaw nito. Pag sa ibabaw nito, arugante labas mo, mayabang ang dating mo. Pag nasa ilalim ka naman nito, mahiyain naman masyado ang dating mo. Alamin mo yung socially acceptable behavior, tapos doon ka sa loob nun maglaro. Whether it be tungkol sa inuman, o tungkol sa kwentuhan, o tungkol sa kung ano man, di ba? Dito ka, socially acceptable behavior. Yun na importante. Alamin mo kung ano socially acceptable behavior, sa loob ka lang nun maglaro. Huwag kang lalampas, huwag kang bababa. Yun ang sagot ko ron. Teka, ihinga mo na ako. Takna kasi, Gil, patawa ng tawa, eh. Ano? Shoutout ka muna. Ako ba? Ihi mo na ako, leche. Oh, shoutout ihi lang ako. muna. Wala pa nagsha-shoutout, eh. Wala pang umihi kay, wala akong ma-shoutout, eh. Gap na lang kayo ng name sa mga isa-shoutout. Augusto Manalak, shoutout sa'yo. Hans Sabordo. Rems Fit. Hello Kuya Rems. Kamusta? Trey Cholo. Miss Gail Sharawout. Jonathan Barquisa Lasebal. Shoutout sa pantog mo, boss. And Cross Ink Tattoo Vlogs. Petros Novsky sarap. Chapre. Hi, Rems. Ayan. Si Chef Anthony ang pala nandito. Hi, Chef. Hello. Kamusta? Shinare ko yung live mo kanina. Alam mo kung gaano kita kamahal. 2 page pa. Yes. Rems Fit nanonood din. Shoutout mo daw siya, boss. Okay. Sabi ko kasi kay brother no nakaraan, yung isa sa mga tao pipsahan dito. Alagaan ka ako tayo sa tubig. Kasi nagla-live tayo, tapos wala tayong tubig, tapos ang sakit na nalaugang ko, walang tubig. Hingi mo yung tubig, minsan di ka papansinin kasi nagsaserve sila rito, eh. Ngayon naman, sobrang alagang-alaga sa tubig. Puta, inom na ako ng inom. Naiihina ako sa gitna ng live. Sige, lang lakas po magpatawa. Putang inom to. Teka muna pala. The Chichester Halloween Special. Sige, next question. Mas potato. Shoutout sa pantog mo, sir. Sir, baba mo. Sir, baba mo. Bakit? Ba Hindi, nakakalimutan ko. Ha? Ay, sorry. Butas, sorry. Butas kasi yung shirt ko. Butas. Tapos puti yung brief ko. Mas puti. Pagkailaw mo, sir, na lumiwanag lalo. Lumiwalag yung brief ko. Kasi kulay puti. Gago na. Kulay black kasi yung shirt ko. Tapos, taka na punong-puno ng kaleche. Yan yung nangyari sa amin ngayong araw, eh. 3 motor, putang ina, down. Bagsak yung 3 motor, putang inang yan. Yung isa, yung malaking motor, biyak yung, tagi to? Putol yung kadena. Tapos yung motor naman ito ni brother, anong problema nun? Ayaw umandar? Yung yung belt, no? Belt? Putol yung belt. Tapos yung isa naman, walang gasolina. Tangina. Paano nila Tapos dala? flat pa. Ha? Paano nadala hanggang dito? Abi, putang ina, dumiskarte na kami, syempre. Oo, ang ginawa ko, pinaihi ko yung malaking motor. Ang tawag nila ito paihi. Okay. Yung lalagay, yung gasolina nun, yun yung kukunin mo. Okay. Tapos lalagay mo ngayon doon, sasalin mo ngayon. Tapos ito malupit. Si brother kayo uminom ng Sting. Tapos nung pinaihi namin yung malaking motor, yung gasolina kakulay ng Sting.
Ate Biwana. O, tapos syempre, alam mo na kung ano nangyari. Mas potato! Mas potato! Nainom niya? Wala akong sinabi na inom. Sayang. Sinali namin. Ikaw nag-assume nun. Sayang. Sige, next question. Ay, tapos ito pala. Nung sumampa ako ngayon doon sa motor na walang ano, kasi yung dito yung sabaw, nakagalon, di ba? Tapos nakalagay sa gitna ng scooter, ng bulok. Tapos pag sampa ko na ganun, sabi, tangina, punit. Punit, ang putang ina mo. O, sige, go. Next question. May nag-comment dito. Sino yung nagsha-shoutout kahapon? Jesser Sarne Carcusia. Gusto ko mag-shoutout yung kasama yung lalaki kahapon. Ang landi ng accent. Hehehe. Sino? Nobex. Topex. Alam din ng accent. Siya yung nagbabasa kahapon. Halika ka rito, dali. Kamay ka rito sa camera. Dali. Halika ka rito, dali. Kamay ka rito. Ito yung isa sa mga tao ko eh. Kamay ka muna rito. Shoutout ka muna. Shoutout ka muna. Shoutout ka muna. Shoutout. Siyempre, shoutout sa asawa at anak ko. Yeah! Shoutout! Tangina, shoutout daw, shoutout. Nang may ihi ako, narinig ko, shut up. Sige, go. Next question. Sorry sa accent ko Shoutout daw, shoutout. Shoutout. Sige, go. Next question. Bakit daw butas sabi ni Edisa Coroming? Nga, pag sampa ko nga na ganun. Di, syempre, di ba, sampa ka sa motor. Pag ihibalayin mo ngayon yung dalawang binti mo. Pag hiwalayin ng dalawang binti ko, sumigaw, sabi, puti yung brief ko. Itim yung shirt ko. Lumiwanag Kitang-kita. ang May liwanag ang buhay. Takinag yan. Takinag yan. Okay, sige, next question. Rem Spitzer, sabi niya, tayo na miss ko tawanan natin, ha ha ha. Bumisita ka kasi dito, puro ka ganyan eh. Bumisita ka rito. Ayan. Puro kabuhat ng bakal, yung mga kaibigan mo, nakakalimutan mo na. Alam mo na, Rems. Sige, go. Puro ka daw buhat ng bakal, Rems. Tanong naman po ito, aray ko. Juancho, aray, dinala mo pa. Juancho Golianos. Idol, paano ba makaiwas sa sugal? Gumawa ka ng endeavor na kapakaipakinabang. Trabaho ka tuloy-tuloy. Tingin mo kasi yung tang na makakasugal. Paano umiwas sa sugal? Gawa ka na ibang endeavor. Yung oras na magsusugal ka, ilaan mo sa iba, mag-ML ka, ganun. Parang kami rito, nag-ML kami rito eh. Di ba? Paano Pagkatapos ng pagkatapos ng trabaho, ganun. Ingat, dahan-dahan. Sir, paano pag yung ML kasama yung sugal? Nagpupustahan. Tanga ng bad trip nga ron. Yung ML nagpo-promote ng sugal. Tapos pagkakita mo, ay, putang ina mo. Ito, wag ka sa Pornhub. Si Ibana, nagpo-promote ng sugal sa Pornhub. Tangina, solid yun, sobra. Meron? Oo, seryoso yung commercial dun. I should know. Maghanap tayo, sir. Paminsan-minsan. Nag-enjoy tayo sa buhay. Simple lang naman ang konsepto eh. Huwag ka na-aabuso. Lahat ng bagay na aabuso, yari ka. Okay, next question. Sabi ni Remspit, oy, hindi ako nakakalimot, kaya nga ako lagi nanonood sa live eh, ha? Oo nga, sa bagay. Madaling araw naman eh. Madaling araw naman Follow niyo si Remspit. Malupit yung mga contents niyan. Tanga na, mabisa. Pampaganda ng katawan. Laki ng katawan niyan. Papasok na Mr. Olympian yan. Buta. Hindi ako nagbibiro. Seryoso ako. Okay, go. Next question. Sabi ni Adrian Gabriel, kilala mo to? Hindi ko alam. BR Boy, GR Boys. Oo. Si Adrian. Sabi niya, brother, paano to? Paano ba lalaban ng gambling addiction? May kilala akong problemado di ko na lang itatag dito. Ba't parang kilala ko yung Brad? Hindi, ganito. Pagka trouble ka dyan, kailangan mo muna mag-abstain. Kasi ito kasi ang problema eh. Dati makakapag-abstain ka. Kasi kailangan mo pa physically, pumunta sa casino. Kailangan physically pumunta sa casino. Dati makakapag-abstain ka, huwag ka lang pumunta sa casino, hindi ka na magkakaproblema eh. Oo, mahirap na hindi pumunta sa casino ng mga panahon na yun. Pero, pag hindi ka pumunta, makakapag-abstain ka, tapos ang tawag detox. Diba? Makakapag-detox ka na. Ang problema, yung casino ngayon, nasa cellphone na. Dali lang, nais ko pa sandali yung buhok ko. Yung casino ngayon, nasa cellphone na. Magkano kailangan mo? 500, sir. Yung casino ngayon, nasa cellphone na. If you have to go through detox, na wag ka munang mag-cellphone, brother, you have to do what you have to do. You have to do what you have to do. Kasi tangina, maniwala ka. One way or the other, titigil ka rin dyan. One way or the other. Pag either ngayon, na medyo lesser pa yung damage, o
pagka iniwan ka na ng lahat, tas magpapakamatay ka na. One way or the other, titigil ka dyan sa addiction mo. One way or the other, titigil ka dyan. Maniwala ka sa akin, one way or the other, titigil ka dyan. Either titigil ka kung kailan hindi pa masyadong malaki damage, na tingin mo ngayon malaki na talaga damage. Pero maliit pa yan. Kumpara sa kaya pang magawang damage yan in the future. One way or the other, titigil ka dyan. Ako, suggestion ko sa'yo, tumigil ka na ngayon na. Next question. Nag-comment din si JM Sans, tara na Rems, di nag-PM ako sa'yo. Tara, ano ba? Putang ina mo, tropa ko na to. Hirap sa inyo, puta. Bumibisita nga sa akin, kahit mga taga-tawid dagat pa eh. Yung nakaraan, no? Saan yun? Tike? Antike? Tawid dagat yun, no? Tangina, bumiyahe siya ng ganong kalayo. Meron pang isa pa, nag-message sa akin. Ano daw? Nasa Palawan. Puta. Literal, bumabiyahe talaga sila. Naka-to-go siya na shipping. JNT. Ito na po. Delivery. Naka-package siya. Naka-package. Ito na po yung customer nyo. Nasanay sa shipping. Takinagin. Putak na tawa ko sa sarili kong kalokohan. Ma'am, ito na po yung... Ayoko na. Putak na. Kamatang sa mga, Gail George. Ito na po yung customer nyo. Galing Antique. Galing Palawan. Naka-package pa, no? Bubuksan mo. Ay, ma'am, pabili po sinigang. Sige, go. Next question. Iyak ako. Ano yung tanong naman, Hana? Ito. Tanong po ni ni Johan. Patapos na ako. Alis na agad kayo? May kukunin lang po. Okay, balik ka agad Sige, idol. Ayoko matagal Opo. O, paputok sa loob Okay, go. Next question. Tawan-tawa tuloy si Rems sa'yo, sir. Sige, go. Johans Tumama Giliera. Bossing, kung Tumila ako yung manok. Ni Gail. O, alaga ka naman sa tubig, kalimutan ko yung wine. Nagbibinata na kasi si Gail. Di ako nakinom ng pills eh. Nagbibinata na yung sekretary ko. From being a girl, now she's starting to be a boy. Sige, go. Next question. Hindi sir, baka bumuting yung Yung nanliligaw naman sa'yo, diba? Ayaw mo nun? Ayaw. Okay, sige. Johans Tumama Giliera. Bossing, kung nagansyuhan ka na ng kapatid mo multiple times, alam ko, pera lang. Nawala, ito. Maganda yung tanong na yun, ha? Alam ko pera lang, pero minsan nakakawalang respeto na. Tapos naisipan ko ng kalimutan na kapatid ko siya. Tingin mo masapang tao na ba ako? Bakit kasi, takina mo? Nag-aancho ka ng minsan. Nag-aancho ka uli. Fool me once, shame on me. Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Nag-aanchohan ka na isang beses, ba't nagpag-aancho ka uli? Ano ba naman katangahan naman yan? Alam mo namang ganun yung credibility ng kapatid mo eh. Diba? Sa akin, simpleng common sense lang yan eh. Niloko mo na ako isang beses, di na ako magtitiwala sa'yo. Tapos, kahit kapatid pa kita, wala akong pakialam. Magtangan akong maglokohan. Alam mo nang ginancho ka na isang beses, ginancho ka uli. Tapos gusto mo, ganchoin ka na naman ng pangatlong beses. Diba? Pwede ka naman mag-maintain ng communication dun sa tao na hindi Ingat, dahan-dahan siya gasa. Puto ka NBI, asan na? Oo. Oy, pero wag ka. Airpods nun, NBI. Tapos yung isa, yung lolo niya, head mismo ng NBI. Yung kasama niya. Head ng NBI lolo niya. Ano nga pinag-usapan natin? Siyang gasa kasi dumating eh. NBI. NBI. Yung kapatid. Yung kapatid. Yung kapatid. Okay. De, yun. Alimutan ko tuloy kung anong pinupunto ko eh. Next question na nga. Tangin na talaga. Sir, may nag-comment dito. Shin Kioske. Master, ako galing pang Cebu. Pasibuan na liweler mo na lang ako papuntang Taytay. Yung isa galing ng Palawan Express. Kailangan i-claim mo muna. Tapos kailangan mo ng code. Takin mo. Magtataka ka. Alam ko, Halloween special tayo ngayon eh. Ba't tayo nagtatawanan? Halloween special tayo ngayon di ba? Sana alam mo yan sa shipping. Nakapalawan shipping. No, Palawan Express. Palawan Express. Sister company ng Bicol Express yun eh. Speaking nga pala, Bicol. Galingan nyo sa buhay nyo sa Bicol. Maraming mga tropa na nagpadala nga ako ng tulong dun eh. Pero syempre, di na para ibulalas ko pa yun. Di na. Timing na lang tayo. Timing na lang. Sige, go. Next question. Tanong naman po ito galing kay
JR Francia. Good morning, Idol. Idol, anong masasabi mo sa mga taong mahal mo na ungrateful? Need pa ba silang intindihin or hayaan na lang po sila? Intindihin. Tapos hayaan. Oo, hayaan mo sila maging ungrateful. Bakit? Eh, hindi naman lahat ng pagkakataon kailangan mo magbigay ka lang nung palagay mong sobra lang sa'yo, ganun. Konting pera, ganun. Konting ganito, konting ganyan. Konting sinigang na baka, ganun. Hindi. Hindi. Smooth yan. Smooth. Bilang mo sinigang na baka lang ito, padala mo sa kanila. O, kahit hindi sila magpasalamat, di ba? Hindi naman kasi ang purpose ng hindi naman ang purpose ng pagbibigay sa kapwa para magpasalamat sila sa'yo. Hindi naman ganoon eh. Ang purpose ng pagbibigay sa kapwa para makatulong sa kapwa para sa mabuting gawa. Yun ang purpose nun eh, di ba? Ngayon kung nag-aantay ka pa ng gratitude para galing sa kanila, nakadepende na yan sa upbringing nila. Nakadepende na yan sa upbringing nila. Kung pinalaki ba silang nagpapasalamat. Hindi ungrateful na mga klase ng tao. Kung halimbawa, kadugo mo, kamag-anak mo, masyado marami sasabihin yan sa'yo pagka basta mo nalang kinat yan eh. Pero tumulong ka lang doon sa paraan at komportable ka. Pag hindi ka komportable at palagay mo masyado malaki tutulong sa kanila, di wag. Di ba? Ganun lang naman kasimple yun eh. Kung ayaw mo lang silang tulungan, di wag din. Ganun kasimple. Yung gusto mo na ikat, you are welcome as well. Di ba? Hindi naman kasi habang buhay, kailangan magkakadikit kayo eh, na para kayo mga tuko eh, di ba? Kambal tuko, sabi nila. Hindi ko alam bakit sinabing kambal tuko eh. Samantala pag nakakita ko ng tuko, laging isa lang. At, hindi ko talaga alam kung saan galing yung term na Alam ko kambal lang kung tuko. bakit. Kasi nga tuko. Gail, ang corny mo! Takina mo! Ang corny mo! This is what I have to deal with every day. Tangina, alam mo yung sobrang kakornyan ni Gail, nakakatawa talaga yung makorny. Alam ko na ba? Tuko. Ano pa yung akin? Tuko. Takina, alam mo yung sobrang kakornyan mo, nakakatawa talaga. Alam mo, palagay ko, pag yan yung nilabas mo sa internet, sisikat ka, maniwala ka sa akin, yung mga kakornyan mo na jokes na ganyan. Takinang yun. Ay, nako. Sabi niya nakaraan, knock, who's there? How are you? How are you? I'm good. How are you too? Takina talaga. Alam mo yun, nag-loading yung utak. Tapos tsaka ako na-realize. Sobrang corny, matatawa ka na lang talaga eh. Sobrang corny, matatawa ka na lang. Makakatawa naman yun. So, okay, sige. Rico Gin. Sige na, next question. Ewan ko sa'yo. Okay, go. Sigrid Joy Rodriguez. Ano pong mapapayo niyo sa akin na nagtitiis na lang para sa mga anak, pero yung lalaki di kaya baguhin yung madalas niyong pinag-aawayan? Wala, titiisin mo talaga yan. In the first place, hindi mo naman dapat pinili yan eh, diba? Pero pinili mo na yan. Ngayon, yan yung batong ipapalo mo talaga sa ulo mo hanggang mamatay ka. Ano sasabihin ko sa'yo? Ano ba sasabihin ko sa'yo? Punta ka sa akin dito. Sama mo yung asawa mo rito. Baka sakali magawa ng paraan kapag ka meron namamagitan. Diba? Yun. Subukan mo. Baka pag may namamagitan, gumana. Pero kung wala talaga, pinalo mo sa ulo mo yan eh. Pagsisihan mo na lang. Pero habang buhay na yan. Wala kang magagawa dyan. Subukan mo. Baka sakaling gumana kapag ka merong nasa gitna na yung dalawa. Diba? Baka gumana. Pero may mga tao talagang cycles driven lang talaga eh. Yun yung cycle na iniikutan nila. Hanggang mamatay sila. Ganun na sila. May mga taong ganun. Mukhang sa tunugan, mukhang takin mo, bago pa kayo magkaanak, ganyan na yan eh. Tapos, ngayon may anak kayo, ganyan na rin. Tapos, paano pa gagawin? Ano pa gagawin? Diba? The fact lang na magkasama pa rin kayong dalawa, palagay ko medyo okay naman yun. Kasi yung mga ibang talagang, putang ina talaga yung cycle. Nakikita nyo naman kung ano nangyari, diba? Kung hindi nakukulong, nag-i-end up na magkahiwalay silang dalawa. Pero the fact na magkasama kayong dalawa, palagay ko medyo okay pa yan kumpara doon sa iba. Yun ang sagot ko ron. Lagyan mo ng siguro baka gumana counseling. Baka gumana sa inyo counseling na merong namamagitan sa inyong dalawa. Yan nga yung trabaho ng mga ninong at ninang ninyo nung kinasal kayo eh, diba? Kaya tinag mo asawa, diba? Yan ang trabaho ng ninong at ninang ninyo, tagapamagitan pag di na kayo magkaintindihan. Ewan ko, Pilipinas, tanginang bobobo ninyo pagdating sa pagpili ng putang inang ninong at ninang eh. Ang pinipili nila, mapera, mayaman. Para saan? Para sa isang araw ng putang inang kasal na gastusan. Doon lang. Tapos yung Pasko, bagong taon, at saka birthday. 3 beses lang sa isang taon. Para doon. Paka-apat na doon yung kasal nila na 1 beses lang sa buong buhay nila. Tanginang bobobo ang putang ina. Kung ako pipili ng, maniwala ka sa akin. Kung ako pipili ng ninong at ninang, yung mga mapapakinabangan ko hanggang mamatay ako. Mga matatalinong mga tao.
Hihingi ako ng sobrang daming karunungan galing doon sa mga tao na yun, na pag hindi na kami magkaintindihan ng kasintahan ko, kung sakali magpakasal kami in the future, yung mga yun, yung mga mamamagitan. Ganun ako. Kung pipili ako, ewan ko yung tanga na, Pilipino, tanga, putang ina. Tanga, pagka namili ng mga ninong at ninang, ang pinipili, mayaman. Akala mo naman, pag sinabing mayaman, may oras sa'yo yan. Yung mga ibang mayaman dyan, wala namang oras sa'yo eh. Yung iba nga dyan, baka hindi nyo pa kakilala eh. As in, literal, alam mo lang yung pangalan, nakasalamuha mo lang kung saan man. Mayor, kinuha mong ninong, ano pakinabang yan sa'yo? Akala mo naman, kapag kami problema kayo mag-asawa, tutulong yung mayor sa inyo. Mayor, kinuwang ninong para magregalo daw pagka Pasko, bagong taon. Akala mo naman, pagbabasa posisyon na, may pakialam pa sa'yo yan. Kano kakatanga para pumili ka ng mga taong hindi naman talaga parte ng buhay mo? Pwede ako makaistorbo? Sinong marunong mag-aro ng GPS sa inyo? Doon na lang po, naka-live po kasi kami. Okay, sorry. Sige, next question. Tanong po ni Veleoso Carmelo, hindi ka ba natatakot boss sa acidity kasi pinagsasabay mo yung alcohol, kape at pagyoyosi? I am probably going to die young. Nag-enjoy ako sa buhay ko. Hindi ako natatakot sa acidity. Ano pa nakakatakot sa acidity? Atakin ka sa puso. Excited na nga ako makita yung kabilang buhay. Diba? Pero hindi man ako nagpapakamatay. Siyempre, minamanage ko pa rin yung acidity level ko. Ay, tignan mo, katulad ngayon. Wala ako ngayon trouble eh. Pansin nyo? Wala akong trouble. Di ako ngayon ina-acid eh. Ngayon, hindi ako ina-acid. Baka mamaya pa. Delayed lang, baka na-traffic. Sige, next question. Hindi kasi maulan kahapon. Ano kinalaman nun? Traffic, maulan kahapon. Putang inagi! Alam mo yung, minsan, alam mo yung madadali ka ng curveball ni Gail, yung hindi mo inaasahan na joke pala yun, putang inang yan, walang kinalaman, tapos tsaka mo lang malalaman kapag pag binagsak niya na yung punchline, as in, takin out of nowhere talaga. Yung alam mo Tang ina. Ako palagay ko talaga dapat ilabas mo sa social media. Maniwala ka sa akin, magiging mas maligaya ang mundo pag mga ganyan bagsakan mo. Mapapaisip yung mga tao tungkol sa mga jokes mo. Isipin mo, yung mga jokes mo pang matalino, kailangan muna nilang tabaan yung utak nila, maglo-loading muna sila bago nila maintindihan. Takinag yun. Sige, go. Next question. Sabi ni Jonathan Bakiriza Lasebal, kaya pala kambal tuko kasi yung tuko, grabe yung kapit boss, hindi tuko. Lumabas sa ilong ko yung kape. Takinag, lumabas sa ilong ko yung kape. Naranasan nyo na, nasamid ka habang kumakain ng pansit canton? Yeah. Sige, bigyan mo naman ako sensible question naman, Gail. Hindi po, sir. Napuno lang tayo puro joke time eh. Bigyan mo sensible question. Tanong ito. Low po. Low po. Hello. Low po. Tangkinan yan. Wala paano ba sa akin? Basta yun, dump. Oh. Basta niniwala ka ba sa pagbebenta ng Takin mo. Pag ako bumalik na dito, sinasabi ko sa'yo, puti yung brief ko, itim yung short ko, ha? Punit yung short ko, Gail. Ulitin ko, punit yung short ko. Takin. Pagbebente, babasahin mo na lang. Gail. Ayoko na. Ilang oras na ba tayo? Takin naman, na-drain yung energy ko, kakatawa. Paano? 43 pa lang. 43 minutes pa lang? Takin na nga haba pa. O, sige, go. Yun ulitin ko. Boss, naniniwala ka ba? Huwag ka na tumawa, sir. Ayos. Hindi ko mapigilan yung sarili ko. Sige na. Pasahin mo na, ayusin mo. Inom na lang ako, baka sakali mabawasan yung pagtawa ko. Binigay na customer ko pala kanina, thank you. Salamat. Okay. Pati ito, binigay din ng customer ko. Boss, naniniwala ka ba sa pagbebenta ng kaluluwa si demonyo? May mga ganun eh. May mga ganun, may mga nabalitaan akong ganun. Merong ganun eh, may pledge talaga eh. Kasi tingnan mo, sipin mo yung konsepto Think about it on a broader perspective. Broader perspective tayo. Broader perspective, may mga tao na nag-iisip na madadagdagan yung skills nila o yung pera nila o yung kasikatan nila o yung kapangyarihan nila through
through. Ang magiging means nun via spiritual forces. Hindi nila makuha sa Diyos. Merong instant, yung iba, nakikipag-transaction sa demonyo na hindi naman obvious naman siguro, hindi naman siguro sumasagot sa'yo demonyo, di ba? Pero gumagawa ng mga ritual, bla bla, tapos nakikipag-usap directly sa mga demonyo na hindi naman nila alam kung gumagana ba o hindi. May mga ganun eh. Meron nga nag-Ouija board eh. Hindi nyo nakita, di ba? May naglalaro ng spirits, bla bla bla. Totoo ba talaga may nakukuha doon? Hindi ko alam. Baka oo, baka hindi. Hindi ako sigurado. Pero alam mo, isa sa mga forbidden yan ng Diyos eh. Yung makipag-usap sa mga spiritual forces. Isa sa mga forbidden ng Diyos yan. Nasa ano yan? 18 Gs ng Deuteronomio, patuloy hanggang 11. Huwag makakasumpong sa iyo ng sino mang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae, bla bla, etc. etc. Basahin nyo na lang yun. 18 Gs ng Deuteronomio hanggang 11. Ngayon, may mga tao nakikipag-usap sa demonyo na hindi naman ang ibig sabihin nung nakikipag-usap, sumasagot sa kanila pabalik ang demonyo eh. Pero baka, I may be wrong baka nakakakuha sila ng resulta out of doing that. Bakit? Kasi meron tayong pruweba inilabas ng WikiLeaks. Meron tayong pruweba inilabas ng WikiLeaks. Kung hindi nyo alam ang WikiLeaks, meron silang reputation ng 100% accuracy. Kasi ang ginagawa nila, hinahack lang nila yung mga emails, mga nakatap lang sila sa phones, etc. 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 Tapos wala silang kahit anong interpretation, nilalabas lang nila diretso yung documents. Tapos ang isa sa mga documents na inilabas nila, na hindi ko makakalimutan na nabasa ko, yung tungkol kay Hillary Clinton, na si Hillary Clinton nag-iimbita dun sa iba pang mga matataas na tao ng ang tawag spirit cooking. Wow. Yun ang tawag spirit cooking. Tapos, hindi naman katakataka yun. Kasi merong yung Grove dun sa Amerika, na merong malaking owl, na ang sabi si Moloch daw yun, o kung sino man, si Baalo, kung sino man. Pero isa sa mga Diyos-Diyosan, yung may malaking owl dun sa California, yung, nakalimutan ko anong pangalan nun eh. Tingnan mo, sasagot yung mga yan. Anong pangalan nung oak something? Oak yun? Hindi yun Oakwood Beauty. Mutiny din. Si Trillanes yun eh. Oakwood Mutiny. Yung oak something, nakalimutan ko, Oak Grove, something parang ganun. May sasagot dyan, imposibleng hindi nila nabasa yun sa conspiracy theories. Meron dyan, may nagre-research ng ganun. Imposibleng hindi nila nabasa yun. Meron yan, tingnan mo, abangan mo lang. Yung Oak Grove something, nakalimutan ko sa Amerika yun, sa California banda. Yung may malaki, ang konsepto may malaking owl. Tapos dun sila nagsisiga, tapos yung mga matataas na tao ng Amerika, dun nagsasama-sama. Para sumamba dun sa kung ano man. Bohemian Grove. Ayan, kita mo? So, meron talaga tayong pruweba. Meron tayong pruweba na may mga tao nakikipag-usap talaga sa demonyo. Meron tayong pruweba nun. May mga tao nakikipag-usap sa demonyo. Ngayon, kung sumasagot yung demonyo o hindi, syempre, hindi natin alam yun. Hindi natin alam yun. Bakit? Kasi kung papaanong may mga tao na naniniwala na ang Diyos ang may kinalaman sa kung ano man yung pagtaas ng buhay nila o pagbaba ng buhay nila, meron din namang mga tao na naniniwala na ang demonyo naman, o si Satanas naman, ang may kinalaman sa pagtaas o sa pagbaba ng buhay nila. I'm going on a very broad perspective kasi wala akong mai-specify dyan eh. Basta ang alam ko, merong mga taong sinasabi, allegedly, nakikipag-transaction daw sa demonyo. Allegedly. Yun, hanggang dun muna maisasagot ko ron. Sige, next question. Ayan. Kasi tayo? The Chichester Halloween special. Yeah? Pabarya muna ko. Wala na akong barya talaga. Sabi Tanong daw. Galing sa sa audience ko. Pero sir, basahin ko muna to. Yung sinasabi mong Oak Grove. Sabi ni Gerald De Los Santos, Oak Grove papaya daw yun. Putang ina mo, off-group papaya. Sige, brother. Basta tanong ko lang kasi, paano ba maging dominanting lalaki? Kasi madami akong nakitang mga lalaki, mga malalambot, mga needy, mga puro babae, yung puro babae is nakafocus. So, yung purpose wala. Madami akong nakita na ang lalambot na lalaki, na siya yung kinukuha niya yung role ng pagiging babae, kaya yung babae nagiging dominante. Yung dynamics magkaiba. So, paano ba maging dominanting lalaki sa babae or sa purpose mo? Generally, I don't think dominance is the right term. I will say responsible. Mas maganda yung salitang responsableng lalaki kaysa dominanting lalaki. Kasi when you say dominance, you're possibly not necessarily relating to force.
merong possibility na force yung isa sa mga dahilan kung bakit dominante ka eh. You would not want to use force sa kasintahan mo, sa kasama mo. Ang pinaka-effective personal sa akin, persuasion, na parehas tayong dalawang makikinabang. Pag responsableng lalaki ka, malayo mararating ng pagiging responsable versus pagiging dominant. Pero ang lalaki at babae equal ba? Or Hindi. mas Hindi magiging equal ang lalaki at babae kahit kailan. Merong mga panig na malakas ang mga babae, katulad halimbawa sa pag-aalaga ng anak, katulad halimbawa sa paglilinis ng bahay. Alam mo talagang tangina pag babae naglinis ng bahay, malinis talaga. Versus tayo, yung brief nga natin kalat-kalat eh. Yung totoo, diba? Alam mo rin naman at the same time na pagka lalaki ay nagtrabaho, alam mo may mas malaking tendency na mas malaki talaga kinikita ng mga lalaki kaysa sa mga babae, lalo na sa mga manual labor. Yung mga labandera, i-versus mo yan sa mga construction worker. Manual labor, pag-uusap natin ha. Yung mga nananahi, i-versus mo yan sa mga nasa field ng, alam mo yun, pambalugbugan na klase ng trabaho. Alam mong versus dun sa dalawa, alam mong mas malaki talaga kinikita ng mga lalaki. So merong kanya-kanyang strengths and weaknesses bawat tao. Regardless kung ano gender mo, merong strengths and weakness bawat gender. Ngayon, ang pinaka-bottom line nun, mas maganda sa akin sa pandinig ko, yung tunog ng pagiging responsableng lalaki versus dominante. Kasi hindi mo gugustuhin na dominahin yung relasyon. Merong mga panig na talagang kailangan mo talagang hayaan talaga na yung babae ang magdesisyon. Merong mga panig naman na kailangan as a man, you have to take decisions on those matters. Sa mga pinakamalalaking bagay, lalaki talaga ang dapat. Pero sobrang konti lang ng mga bagay na kailangan desisyonan ng mga lalaki. Yun talaga yung pinakamalalaki lang talaga. Yung desisyon ng buhay ninyo, yung life-changing decisions, mga lalaki talaga dapat nagdidesisyon yan. Pero kung ano kulay ng kwarto, kung ano kulay ng crib ng bata, gusto mo ba bang ikaw pa magdidesisyon nun? walang babae. Di ba? Ano ulam mamaya? Di ba? Alam mo yung gets mo yun? I will say, mas importante sa akin yung pagiging responsableng lalaki. Mas effective yun. Mas maganda kung parehas kayong responsable. Mas maganda kung parehas kayong responsable. Ngayon, tungkol sa demeanor, minsan doon nagkakatalo pagka weak yung lalaki. Hindi makapag-desisyon. Doon na ngayon nagsusupersede yung babae. Pag hindi lalaki ka, di ka makapag-desisyon ng tama, puta yung babae, mag-flip yan. Tapos doon na ngayon magkakaroon na parang Wonder Woman type na strong, independent woman. Ba't nagkakaroon ng ganun? Puta yung mga lalaki, hindi nila madesisyonan yung mga bagay na kailangan desisyonan. Pero kahit gaano pa ka-weak yung personality mo, pag responsable ka at nadidesisyonan mo yung mga bagay na kailangan desisyonan, kahit malamya ka bilang lalaki, palagay ko magpapasabit pa rin sa'yo babae. Lalo na kung malakas kang kumita. May last question na ako. Sige. Kung ikaw si King Solomon, syempre matalino, tapos hari siya. Kung ikaw si Haring Solomon, paano mo may iwasan sana yung pagkakamali niya na natukso siya, yung sumamba sa mga Diyos-Diyosan ng dahil sa babae nga. So, paano mo ma-handle din yung mga babae kung madami na sila or yung kaharian mo mismo? In the first place, susunod ako sa sinabi ng Diyos. 17 ng Deuteronomio, alam ni Solomon ito. Imposibleng hindi. Alam ni Solomon ito. Kasi may detalye si Solomon tungkol sa mga bagay na hindi masyadong idinitalye ni Moises. At yung libro na Deuteronomio, isa si Moises sa sumulat nun. The fact lang na merong detalye si Solomon nung mga bagay na hindi masyadong idinitalye ni Moises do sa sulat niya, only goes to show alam ni Solomon yung sulat ni Moises. At ang sabi ni Moises, ang sabi ng Diyos, 17 ng Deuteronomio, huwag kang magkakaroon ng maraming asawa. Baka iligaw nila ang iyong puso sa Panginoon. Isa sa mga utos yun directly, nilabag ni Solomon yun. Yun nga mismo yung consequence ng pagkakaroon ng maraming asawa. Kung ano eksakto yung nangyari kay Solomon, yun mismo ang dahilan kung bakit ayaw ng Diyos na mag-asawa ka ng marami. Yun mismo. Kita mo, ang sabi ron, 17, pera mo ako ng cellphone. 17 ng Deuteronomio. Ay, nawala. Google na lang ako. Eto, babasahin ko na. Deuteronomio 17. Kaya nga talaga si Bugoy, hindi talaga papalag sa debate ito sa akin Maniwala ka.
Tagalog. Babasahin ko na. Ta. Huwag kayong sacrifice. Dali, mali yung ano. Doon lang sa Bible, sir. Ka na po. Dali. Asan ang back dito? Ba't hindi ko maintindihan naman to cellphone? Dali lang. Hindi ko maintindihan yung cellphone ni Gil. Dali Deuteronomio. Asan ang Deuteronomio dito? Levitico, Deuteronomio. To, 17. Ate ko tama yung pagkakaalala ko Neither shall he multiply wives to himself, that his heart turn not away. Neither shall he greatly multiply to himself silver and gold. Para hindi mahiwalay ang puso mo sa Diyos, huwag ka mag-aasawa ng marami. Yun ang nakasulat sa Biblia. Isipin mo, kung ano mismo, pakihawakan. Kung ano mismo yung sinabi ng Diyos na mangyayari, na possible na mangyari sa'yo pag nagparami ka ng asawa, yun nga yung nangyari talaga sa kanya. Inihiwalay ng mga babae ni Solomon ang puso niya sa Diyos para ipagtayo ng mataas na moog yung mga Diyos-Diyosan ng mga babae. Nagalit sa kanya ang Diyos. Bakit? Sinabi na nga, huwag ka mag-aasawa ng marami, G7 ng Deuteronomio Alam ni Solomon yun. So kung ako si Solomon, na hindi naman, nanganganing-ngani ako ron. Wala tinanong sa akin to diba? Ayoko namang hindi sagutin yung tanong, pero kung ayoko talaga sabihin ko ako si Solomon, hindi ako magiging si Solomon kahit kailan nandidiri ako sa sarili ko yung sino ba ako para sabihin kung ako si Solomon, diba? Pero yun ang gagawin ko, hindi ako magpaparami ng asawa. Kasi kung ano sinabi ng Diyos na mangyayari sa'yo pag nagparami ka ng asawa, yun eksakto yung nangyari kay Solomon. Kaya hindi talaga papalag ng debate si Bugoy Malabong pumalag ng debate si Bugoy. Isipin mo yung konsepto. Malabong pumalag ng debate si Bugoy. Malabo yan. Sige. Thank you very much. Okay. Sige, next question. Tanong naman po ito ni JP Frijoles TV. Brother, naniniwala ka ba na ang pera ay lason sa mundo or depende sa paggamit ng tao? Depende sa paggamit. Depende sa paggamit. Kasi ang sabi rin naman ni Solomon, ang pera ay sumasagot sa kakulangan. Yung pera sumasagot sa kakulangan So there are uses of money. Diba? Yun nga lang, eto kasi ang punto. Yung mga nagsisipag nasang yumaman, ay nahuhulog sa samot-saring tuksong haling at nakasasama. Nagmamadali kang yumaman, surefire lalagapak ka. Sinabi na ng Diyos yun yung nagmamadaling yumaman, lumalagapak yan. Lumalagapak yan. Hindi mo nakuha yung disiplina kung paano kumuha ng kayamanan sa tamang paraan. Anong nangyayari? Magmamadali ka talaga, kuha ka talaga shortcut. Nakita nyo na yan sa internet, Pilipinas. Nakita nyo na sa internet kung gaano karaming tao yung nagyabang sa social media, lumagapak miserably. Miserably. Yung iba sa kanila nga, hindi na nakabangon Sa social media, hindi na uli nakabangon. Diba? Ang hirap na lang magsalita, pero alam nyo kung sino-sino yung mga tinutukoy ko, marami sila. Merong era in the past na nung lumitaw si Andrew Tate, sumobra ngayon ng dami ng mga mayayabang na tao sa social media ang yaman-yamanan. O tapos ngayon, paglitaw ngayon ng mga yaman-yamanan, eto ngayon ng mga tao, akala legit, putang ina, sila mismo yung naglaglag sa mga sarili nila. Nung malaglag ngayon, itong mga tao na to, ang dami nila, tangina, kanya-kanyang laglagan, Bang, laga pa ka ng mga putang inang influencer, ang dami nila. Naglaga pa ka ng mga putang ina. O ngayon, yung iba sa kanila, hindi na nakabangon uli. Hindi na nakabangon uli. Yung iba, naging vlogger. Yung iba sa kanila, miserable pagkakabagsak, hindi na talaga nakatayo uli sa social media. Hindi na. Yun ang laging wakas ng kapalaluan, kahihiyan. Kaya sa akin, ang pinaka-bottom line yan, yung pera, mapapakinabangan mo. Makakapag-amplify yan kung sino ka. Pero unahin mo muna yung maayos na personality. Wala talagang tatalo sa mabuting pangalan, yun nasabi ni Solomon. Mabuting pangalan ay maiging piliin kaysa malaking kayamanan. Wala pa rin tatalo sa mabuting pangalan. Pero more than just mabuting pangalan, alam mo, kababasa. Siyempre, pag dudugtong-dugtungin mo na yun, hanap ako ng direksyon Hanap ako ng direksyon. Direksyon yung hinahanap ko, yung end goal, alam ko na. Pero yung direksyon, hinahanap ko pa rin. Punta rito, basa rito. Alam ko yung end goal, yung kabilang buhay. Tapos ang sabi ni Solomon, ito sinuwerte ako, nakakita ako ng direksyon.
Sinuwerte ako. Mabuting pangalan, maiging piliin kaysa malaking kayamanan. Di ba? Yun yung isa sa mga talata. Pero yung kabilang talata, tangina, mind blown ako ron. May i-reveal ako sa inyo, Pilipinas. May i-reveal ako sa inyo. I will let you into my head. Kasi nagstay na rin lang naman kayo ng ganito katagal. I will let you inside my head. Ilan yung viewers? Wait lang, sir. 234 dito. 200 something. Baba, diba? Tama? Okay lang yan. Pero sa 200 nakikinig sa akin ngayon, I will let you inside my head. Type yes kung nakikinig ka. Iwan mo muna kung ano man yung ginagawa mo. Kung nagtatrabaho ka, gawin mo. Pero sa akin muna, sandali ang atensyon mo. Mabilis lang to. Sulit ito. Promise ko sa inyo, sulit ito. Sulit. 324 na. Kung merong ginto, di ba may mga, alam niyo yan every now and then naglalabas ako ng gintong karunungan. Pero ito, I will say diamante ito. Lantay na gintong nanganganinag na bubog. Ang final form ng matter is crystallization, sabi ng mga scientifico. Ito final form. Diamante ito. Dami nag-yes na, sir. Bihira ito. Suwerte na lang ng mga nasa live. Ang sabi ron sa isang talata, mabuting pangalan ay maiging piliin kesa malaking kayamanan. Yun yung dito sa buhay na to. Pero dito pa rin sa buhay na to, meron direksyon. Yung paggagamitan mo ng mabuting pangalan. May direksyon. Yung paggagamitan ng mabuting pangalan, may direksyon. Suwerte ko, I have stumbled upon it, kababasa, kababasa, kababasa. Suwerte ko, suwerte. Ito, suwerte lang to. Hindi ko masasabing tinrabaho ko to. Sige, nagbasa. Pero tangina, hindi nga nakita ng mga pastor nyo to Hindi nakita ng mga pastor nyo to. Suwerte ako. Suwerte. Ang sabi dun sa kabilang talata, dun pa rin, parehas lang yung pagkakasabi, halos yung intro. Mabuting pangalan ay maiging piliin kaysa malaking kayamanan sa isang talata. Pero sa kabilang talata, ang sabi, mabuting pangalan ay maiging piliin kaysa mahal na ungguwento at ang araw ng kamatayan kaysa sa araw ng kapanganakan. Mas importante na yung pangalan mo mas mabango pa kaysa sa mahal na ungguwento. Yung ungguwento pabango. Yung pangalan mo na mabuting pangalan, dapat mas mabango pa kaysa sa mahal na pabango. Tapos gagamitin mo yun para dun sa kaarawan ng kamatayan na mas importante kaysa sa kaarawan ng kapanganakan. Mahalaga? Sinuwerte ako dito. Eto, sinuwerte talaga ako. Tayong tissue. Sinuwerte ako dito. I will try not to be emotional. Mahalaga. Diyan sabi. Mabuting pangalan ay maiging piliin kaysa mahal na ungguwento at ang araw ng kamatayan kaysa sa araw ng kapanganakan. Gagamitin mo kasi yung mabuting pangalan. Dapat yung mabuting pangalan mas mabango pa kaysa sa mahal na pabango. Kasi dun sa araw ng dun sa araw ng kamatayan, ang sabi ng Diyos, mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. Mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. Sa dami ng namamatay sa mundo, for whatever reason, sobrang importante sa Diyos nung kamatayan ng mga banal niya. Sa dami ng namamatay sa mundo, sa iba't ibang dahilan at sa iba't ibang kaparaanan, yung ibang mga namamatay, hindi mo mababasa na may pakialam ang Diyos. Na oo, sige, yung Diyos yung nagtakda kung kailan mamamatay.
pero hindi mo mababasa yung ibang kamatayan na mahalaga sa paningin ng Diyos. Pero ang isa sa mga mahalaga sa paningin ng Diyos, yung kamatayan ng kanyang mga banal. Ang isa ron, kasi yung pangalan nila mabango sa Diyos. Magandang umaga sa'yo, Pilipinas. Mahal na mahal kita.